Ito ang Red Magic 10 Pro at kagaya ng sinabi ko sa full review natin, ito ang isa sa pinakamalakas na gaming phone ngayong taon. At sa video na to, isasalang natin itong mga kapare ko sa ating extreme gaming test. At itong 17 high demanding graphics game na to, yung itetesting natin sa phone na to at lalaroin natin to ng sunod-sunod ng walang tigil para makita natin yung pinaka-performance niya pagdating sa thermal, pinaka-performance nito pagdating sa FPS, and also yung kanyang battery consumption. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So quick review lang mga kapare ko para sa mga hindi pa nakakaalam, ito phone na to is meron ng Snapdragon 8 Elite chip, which is ito yung pinakamalakas na Snapdragon chipset currently. At hindi biro kapare ko yung performance ng chip na to dahil meron lang naman tong 4.32 GHz max clock speed at merong bagong GPU na Adreno 830 na nagbigay ng 2.7 plus million Antutu benchmark score. At syempre, meron din tayong nakuha ditong magandang result pagdating sa kanyang thermal. At bago natin simulan yung gaming test natin, ito nga pala yung mga preparation na ginawa natin. Unang-una, yung temperature ng kwarto natin is nasa 30 degrees Celsius. Hindi ko po ginamit yung aircon ng kwarto pero merong electric fan na nakatutok sa akin kasi medyo mainit dahil tanghali ko ginawa yung video. Sinet ko yung brightness nito sa 75% dahil dyan comfortable yung mata ko. Syempre, mag-start tayo sa gaming test natin ng 100% yung ating battery and also naka-set up sa 50% yung ating volume. Anyway, ngayong alam nyo na lahat yung mga ginawa natin preparation, tara, magsimula na tayo. Ngayon, simulan natin dito mga kapare ko sa WUWA or Wuthering Waves. So dito mga kapare ko, Matic, sinet up natin sa pinakasagad na settings. Sinet natin sa ultra resolution, naka 60 FPS, and then sinet up natin sa balance performance yung kanyang performance mode dito. At base na nakuha natin performance dito, walang kahirap-hirap, nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS. Pero napansin ko na bumababa yung FPS niya sa 58, 57, and 59 kasi hindi pa ganun ka-optimize itong game na to. Pero base sa FPS counter natin dito mga kaparakoy, nag-maintain naman siya sa 59 to 60 FPS. Sayang nga lang hindi natin gamit-gamit dito yung ginagamit ko na old na FPS meter kasi hindi pa siya accessible sa Android 15. Pero don't worry, accurate din naman yung binibigay nito dahil naka-built-in FPS meter tayo dyan. Pero pagdating sa gaming, which is yung pinaka-purpose na talaga, okay yung nakuha natin dito. Maganda yung display niya in overall. At after ng 30 minutes sa tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WUWA, nakakuha lang tayo dito mga kaparakoy ng 36 to 37 degrees Celsius, which is maganda to na temperature para sa game na to and also para sa phone na to. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next ko namang nilalaro dito mga kaparakoy is itong solo leveling. So dito mga kaparakoy, max out settings lang ulit, naka very high graphics tayo dito, and then yung ibang settings naka very high na din, which is yung pinakasagad dito sa device na to. At pagdating sa nakuha nating performance dito, hindi lang din nahirapan kaparakoy yung phone na to dito. Stable 60 FPS din yung nakuha natin dito sa game na to, pero yun nga lang, same lang din sa WUWA. May mga pagkakataon na bumababa siya sa 59 or 58, pero don't worry, bumabalik din agad kaparakoy sa 60 FPS. Papitik-pitik lang din, same ng unang game. At ang maganda dito mga kaparakoy, napanatili niya yung gantong FPS kahit na sobrang dami ng monster sa field at napakadami ng animation na nangyayari. At yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa part na to. Bali yung pinaka naging average FPS natin sa game na to is 58 FPS. And then after ng 30 plus minutes sa paglalaro mga kaparakoy, nakakuha lang din tayo dito ng 36 to 37 degree Celsius. So walang pahinga-pahinga mga kaparakoy, next ko naman ang sinanang dito is itong Mirror. So dito, same lang din sa una nating mga game na testing, naka max out settings lang ulit. At pagdating sa kanyang gameplay, nakakuha tayo dito ng pretty decent FPS. Nakakuha lang tayo dito ng 44 to 45 maintaining FPS, so hindi na siya masyadong bumaba. So dito mga kaparakoy, I don't know kung meron pa bang settings or meron pa ba tayong pwedeng gawin para i-max out pa yung settings neto to 60 FPS. Kasi kung hindi ako nagkakamali, may way para gawin yun. Pero sa halos lahat ng phone na testing ko so far ngayong 2024, laging nasa 40 to 45 FPS lang din naman talaga yung nakuha namin dito. At hindi naging exception dyan kaparakoy itong ating Red Magic 10 Pro. Usually, ina-enable ka pa dito yung Rise and also Diablo mode niya. Wala pa rin talaga nangyari, hindi umangat hanggang 45 FPS lang din. Sa tingin ko, kaya namang ibigay yan ng app pero hindi ko alam or hindi ko ma-figure out kung meron pa bang settings na needed pa baguhin or i-adjust dito. Pero so far, ito lang yung nakuha ko kaparakoy na FPS settings, which is okay pa rin naman kung okay yung tatanungin. Anyway, pagdating sa temperature naman na nakuha natin dito, nakakuha lang tayo dito ng 34 to 35 degrees Celsius. So sisiw lang sa Red Magic 10 Pro, itong ating Mirror. Next naman natin sinalang dito, syempre hindi pwedeng mawala ang Genshin Impact. So dito naman mga kaparakoy, medyo a little bit customization yung ginawa nating setup sa kanya. Dahil bukod sa pagsa-setup sa pinakasagad na settings pagdating sa graphics and also sa FPS ng game na to, ginamit ko rin dito kaparakoy yung Diablo mode and also yung ating game interpolation settings para ma-max out natin yung pinaka-capable na FPS na pwedeng ibigay ng game na to, which is 120. At dito mga kaparakoy, na full off naman natin yun. Nakakuha tayo dito ng decent and also stable na 120 FPS. Kaso nga lang, yung pinaka-disadvantage ng paggamit ng mode ito mga kaparakoy ay unang-una, mabilis pong iinit yung device natin, and to be honest, after 10 minutes na ng paglalaro, ito agad yung nakuha kong temperature sa kanya. Pumalo agad ng 43 to 45 degrees Celsius yung nakuha natin after
after lang ng 10 minutes sa paglalaro using Diablo mode. Kaya dito sa port na ito mga kapare ko, medyo mainit na talaga yung device natin. Hindi ko na mahawakan yung frame dahil nga metal, kaya talagang mas mainit yung feeling doon sa part na yun. Pero ginamitan ko siya dito ng ating phone gaming radiator. Ay dito mga kapare ko, naging okay naman yung kanyang temperature at yung performance niya nandun pa rin sa level na yun, hindi bumaba kahit sobrang init na ng device by the way. So hindi siya nagkaroon ng thermal throttling, which is magandang indication na mataas ang kanyang thermal throttling tolerance, which is okay yun pagdating sa long term of gaming. But anyway, after natin to gamitan kapare ko ng game cooler, ay nakakuha na tayo dito ng mas mababang temperature, which is 43 degree Celsius. Usually mababa na yan dahil nga gamit natin dito yung ating Diablo mode. At para sa mga hindi nakakalam, yung Diablo mode is isasagad niya yung pinaka-performance ng device natin sa pinakahangganan or yung pinaka-peak ng performance ng chipset. Kaya talagang iinit at iinit to at napakalakas nito sa power consumption natin. At after natin laruin kapare ko ng almost 35 minutes itong ating Genshin Impact, ay nag-battery check na tayo dahil nasa 2-hour mark na rin naman tayo dito. At dito as you can see, nasa 45% na lang yung natitira sa ating battery juice after natin maglaro ng 2 hours. By the way, 35 minutes kapare ko nating nalaro yung Genshin Impact, kaya reasonable yung nakuha natin dahil nga malakas po talaga sa power consumption itong ating mismong Diablo mode feature. But don't worry, share ko sa inyo yung conclusion ko mga kapare ko sa dulo ng video na to. Kaya doon na natin pag-usapan. Anyway, yung next game na tinasing natin after ng Genshin Impact ay itong Punishing Grey Raven. At dito mga kapare ko, max out settings lang ulit tayo dito, ultra resolution, high FPS at kung ano-ano pa, lahat max out. At pagdating sa kanya naging performance dito, smooth na smooth yung naging performance natin dito. Wala tayong nakuha kahit anong problema. Okay na okay siya all the way. Nakakuha tayo dito ng maintain and also average FPS na 60, pero may mga pagkakataon na bumababa to ng 59 to 58 kapag medyo maraming mga nangyayaring animation. Pero don't worry, hindi po nahirapan dito itong phone na to dahil alam naman natin na kahit yung mga phone na medyo may mabababang specs, wala naman nagiging problema sa game na to. At pagdating naman sa temperature natin dito, nakakuha lang tayo kapare ko ng 33 to 34 degrees Celsius. As you can see, hindi pinagpawisan tong device na to dito sa game na to. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next ko namang nilaro dito yung isa sa mga favorite kong game, which is ang Car X3. Syempre, dating gawin max out settings lang ulit mga kapare ko. By the way, yung kanilang nga palang settings unit dito is number based, so hindi siya yung low, medium, and high. At pagdating sa naging performance ng phone na to dito mga kapare ko, usually nung una akala ko magkakaroon pa siya ng mga buffering or kaya magkakaroon siya ng minimal FPS drop kapag nagre-render pa yung mismong mapa. Pero naranasan ko rin naman yung part na yan, pero nung pumunta na ako sa city at saka nag-switch ako to online, pero nung unang-una kong gamit nito mga kapare ko, as in consistent 60 FPS yung nakuha natin at hindi man lang to bumaba. Usually may mga pagkakataon na bumababa siya ng 48 and also 50, pero papitik-pitik lang naman kagaya ng sinabi ko kapag nandun lang tayo sa may city part and also kapag naka-online tayo. Pero just as I said, bumabalik din naman agad sa 60 FPS. At the nag-maintaining FPS natin dito and also average is 59 FPS na technically 60 FPS na rin naman. At kung ako yung tatanungin ninyo mga kapare ko para sa mga player dyan ng Car X3, hindi kayo magsisisi if bibilhin ninyo itong Red Magic 10 Pro para sa game na to. Kasi kung hindi ako nagkakamali sa testing ko sa 9S Pro, nakakuha pa tayo doon ng mga single and also minimal frame drop, pero bumabalik din naman agad. Same lang din naman nandito. Pero dito, consistent talaga siya from start to finish, 60 FPS, walang problema. At after ko makipag-race and also gumawa ng mga missions dito, nakakuha lang tayo dito kapare ko ng 34 to 36 degree Celsius. Now, walang pahinga-pahinga yun. Next naman natin nilaro dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. So dito mga kapare ko, syempre max out settings lang ulit. At hanggang ngayon mga kapare ko, kahit sa Snapdragon 8 Elite phone, wala pa rin at hindi pa rin supported itong ating ultra resolution. Ewan ko kung anong device yung mga supported na neto, so comment down below. But anyway, pagdating sa naging performance sa atin dito mga kapare ko, medyo naglolo ko yung ating mismong FPS counter dito, kaya hindi nyo makita. Naka-stack up lang siya sa 1. Pero base sa smoothness ng game natin mga kapare ko, matic na nasa 60 FPS po ito. Usually, hindi din naman ganong kabigatan tong game na to dahil napakadami ko na din mga phone na testing dito na medyo sakto lang yung chipset or capability ng chipset at hindi naman nahirapan. Kaya reasonable na makakuha tayo dito ng permanent and also decent 60 FPS. Yun nga lang, syempre may bug yung ating ginagamit na built-in FPS monitor. By the way, kay Red Magic mismo yan, so bug nila to. I hope ma-fix sila in the future. But anyway, in overall, ito yung naging performance natin dito at solid yung nakuha nating gaming capability. At yung nakuha natin dito thermal ay nasa 33 to 34 degree Celsius. Walang pahinga-pahinga ulit. Ang next naman natin sila ng dito mga kapare ko is itong ating Zenless Zone 0, which is the ZZZ. And then dito mga kapare ko ay naka-max out settings ulit, ultra graphics and then 60 FPS and then lahat sinay ko and also ultra, depende sa pinaka-base or sagad na settings itong mga to. At pagdating sa naging performance natin dito mga kapare ko, dahil unang beses ko palang nilaro yung game, nag-load pa yung mga resources niya sa una kong laro dito, bumaba yung kanyang FPS ng up to 48 FPS. Pero after ng round na yun mga kapare ko, yun, nag-stable naman siya sa 60 FPS. At naging average and also maintaining
maintaining FPS naman to. Hindi na to bumaba mga kaparakoy ng below 50 FPS, pero may mga pakanaka na pagbaba ng 57 to 58, which is normal mga kaparakoy. Basta in overall, hindi tayo magkakaroon ng problema dito sa Zay dahil sisiw lang to dito sa phone na to. And then yung nakuha nating temperature dito is naglalaro lang ng 34 to 35 degree Celsius. Ngayon naman mga kaparakoy, pumasok naman tayo sa mga shooting games. At unahin natin dito mga kaparakoy, ang Warzone Mobile. At pagdating dito, sinetup natin siya sa settings sa kung saan ito yung pinakasagad na kaya ng device ito. Naka-peaks quality settings tayo dito. Naka-peak yung ating visual quality dito or yung ating graphics. And then yung ating FPS target naman or yung ating FPS is naka-set naman sa uncap. Naka-high resolution and naka-enable din yung ating upscaling quality. At pagdating sa nakuha natin performance ito mga kaparakoy, usually pabago-bago. Kasi nung una, nakakapalo tayo dito ng 120 to 100 FPS, which is nandyan yung pinaka-range. Pero nung nandun na tayo sa kalagitnaan ng laro mga kaparakoy, bumababa yung kanyang FPS sa 60 and below. So usually dyan naglalaro 60, 50, 55 hanggang 45 FPS. Yan yung pinaka naging range ng FPS neto, which is okay lang din naman dahil playable na playable din. Pinapakita din dito mga kaparakoy na hindi pa rin talaga ganun ka-optimize itong mismong Warzone Mobile. Kaya mapapansin natin na yung kanyang FPS is hindi ganun ka-stable. Pero may option naman tayo na pwede natin gawing stable yung FPS neto kung isa-setup natin yung performance settings neto sa Rise mode or kaya Diablo mode. However, yun nga lang mas iinit yung device natin, pero na-check ko na siya sa mga previous na review na ginawa ko. At yes, gumagana naman siya, pero yun nga lang yung init talaga sa kamay yung magiging problema natin. But okay pa rin naman. Yun yung pinakamagandang solusyon pagdating dito. At pagdating sa naging thermal natin dito mga kaparakoy, as you can see, hindi ganun nahirapan yung ating mismong device dito, meaning hindi masyadong nagamit yung pinaka-power niya. Dahil nakakuha lang tayo dito ng 35 to 36 degrees Celsius. At noon sa Red Magic 9 Pro, nakakuha tayo dito ng 51 degrees Celsius. Pero doon naman, hatak kung hatak naman yung performance niya. Anyway, yung next naman nating nilaro dito mga kaparakoy is itong ating PUBG Mobile. So, syempre, nakasetup ulit siya sa pinakasagad na settings sa kanya niya, which is naka HDR graphics and also extreme frame rate. Ito na yung pinakamagandang setting sa kanya mga kaparakoy dahil kapag inangat pa natin yung graphics, nawawala yung extreme frame rate natin dito. So, hindi natin makikita yung overall FPS na makukuha natin. But anyway, pagdating sa game performance natin dito, napaka-solid kaparakoy. Nakakuha tayo dito ng stable and also average 60 FPS as in hindi siya gumalaw mga kaparakoy, as in permanent siya dyan, which is nice. At nga pala, sinetup ko to sa Rise mode at ginamit ko yung kanyang game interpolation settings, in-enhance ko yung kanyang graphics and also FPS, kaya mas naging maintain siya sa 60 FPS, kagaya na sinasabi ko kanina. But kahit hindi natin gamitin yung Rise mode dito mga kaparakoy sa CODM, permanent pa rin naman sa 60 FPS yung makukuha natin. However, medyo may mga papitik-pitik na konti, which is normal lang naman, bumababa ng 58, ganyan. Pero at the end, nasa 60 FPS pa rin yung kanyang pinaka-maintaining and also average FPS. Kaya kahit di na natin gamitin yung boosting feature na to, okay na okay na. Yakang-yaka yan neto. Anyway, in overall, wala tayong naging problema pagdating sa PUBG Mobile. At nakakuha tayo dito ng 34 to 35 degree Celsius. Anyway, next naman natin sila lang dito at napakarami sa inyo yung mga nagre-request nito mga kaparakoy, which is Arena Breakout. So, sinetup ko to sa Ultra HD graphics and also 120 FPS. At pagdating sa naging gameplay natin dito, okay naman. However, hindi natin nare-reach kaparakoy yung 120 FPS. So, kinakailangan pa natin gamitin yung ating game interpolation settings, which is kinakailangan natin i-activate yung Diablo mode and also on itong feature na to para ma-access natin yung 120 FPS. So, pagdating sa port nito mga kaparakoy, makikita natin dito na hindi pa ganun ka-optimize itong game na to kasi kinakailangan pa niya ng boosting effect dito sa mismong device para magamit natin yung nakaset sa kanya na 120 FPS, which is medyo weird ng konti. So, para din naman sa akin, optional na lang din naman yung inyong gagawin na pag-activate ng 120 FPS kasi sa 60 FPS pa lang, playable na naman tong game na to. So, hindi nyo na kinakailangan pagawin yan. At isa nga pala to sa mga game na medyo nahihilo kong laruin dahil paikot-ikot and also hindi siya kagaya ng mga CODM or Warzone Mobile na more on action. Dito, more on mission and also looting, which is hindi ko masyadong gusto. But anyway, I respect yung mga player na naglalaro nito dahil okay yung graphics at maganda rin naman yung kanyang tactical gameplay. But anyway, in overall, goods yung naging performance natin dito. At yung nakuha nating temperature sa kanya is naglalaro lang ng 37 to 38 degree Celsius. By the way, naka-on po yung ating Diablo mode simula ng start ng game hanggang dulo. Kaya impressive yung nakuha nating temperature dito. And then after natin laruin itong Arena Breakout mga kaparakoy, nag-battery check tayo dito dahil nakita ko na nasa 4% na lang mga kaparakoy yung kanyang battery juice. At yan yung tinagal niya mga kaparakoy sa loob ng 4 hours and 32 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. By the way, 7,000 plus milliamp hour yung ginamit na battery dito, which is para sa akin talagang maganda na battery capability. At based dito sa nakuha kong resulta, masasabi ko na goods naman yung kanyang battery performance pagdating sa part na to. Bali, di-discuss ko na ng mga kaparakoy yung sagot ko about dito sa conclusion part natin sa dulo ng video para hindi ganung humaba kaparakoy yung usapan natin sa part na to. Proceed muna tayo sa mismong gaming test. Anyway, yung next ko naman na laro dito mga kaparakoy is itong ating CODM
mobile. Kung napanood nyo na yung ating full review, alam na ninyo yung naging performance niya dito. Pagdating sa kanyang settings, sinet up natin siya sa medium graphics and also extreme frame rate. Yan kasi yung pinaka okay na setting sa kanya para ma-access natin yung extreme frame rate. At kapag dating sa naging gaming performance ito dito mga kaparkoy, just as I said, same lang din nung nandun sa ating full review, which is maintaining 120 FPS pagdating sa MP at nakakuha rin tayo dito ng maintaining 120 FPS pagdating sa VR mode. Kaya kapag dating sa game na COD mga kaparkoy, sisiw na sisiw yan dito sa ating Red Magic 10 Pro. Nga pala, gusto kong i-point out na isa to sa mga shooting game na na-maximize or na-utilize ko ng mas maayos yung paggamit ng shoulder triggered buttons. So para sa mga kaparkoy natin dyan na gustong gamitin to, napaka-useful neto sa mga shooting games na kagaya neto. But anyway, after nung magkasunod na MP and also VR mode, tumagal din yan ng mga 20 minutes plus, nakakuha tayo dito kaparkoy ng consistent temperature which is 35 to 36 degree Celsius lang. Which is not surprising kaparkoy pagdating dito sa CODM. Anyway, walang pahinga ulit. Next naman natin sinalang yung isa sa mga most requested game ninyo which is itong Blood Strike. So dito, as usual, sinet up ko siya sa pinakasagad na settings niya which is high resolution, ultra graphics, and then naka-extreme frame rate tayo dito. At pagdating sa naging performance natin dito mga kaparkoy, ay napaka-smooth and also decent na naging performance niya. Kaso nga lang mga kaparkoy, same nung naging bug natin sa Punishing Gray Ribbon, hindi din po gumagana dito yung kanyang FPS meter. Usually nagluloko at nag-stack up na lang sa 30 FPS, pero based sa gameplay neto and syempre sa dami na ng game na na-testing ko mga kaparkoy, for sure pumapalo po ito ng 120 FPS. Medyo nang hinayang ako sa part ito dahil sana nakita natin kaparkoy yung pinaka-performance natin dito, pero dito mga kaparkoy, medyo kinulang tayo ng konti pagdating sa kanyang FPS meter dahil nga hindi pa ganun ka-okay. But just as I said mga kaparkoy, base experience ko, nasa 120 FPS yung gameplay natin dito. At pagdating nga press temperature na nakuha natin dito, pumalo lang naman to ng 35 to 36 degree Celsius. Anyway, syempre sinalang ko rin kaparkoy itong Red Magic 10 Pro sa mga MOBA game. At unahin natin dyan itong ating Pokemon Unite. Same as usual mga parkoy, walang pahinga-pahinga, sinalang agad natin tong game na to at sinetup natin sa pinakasagad na graphics settings, which is nakasetup sa highest yung ating graphics and then naka-high naman yung ating FPS. At pagdating sa naging performance natin dito mga parkoy, minanilang din ng phone na to yung performance niya dito sa ating Pokemon Unite. Wala tayong nakuhang FPS drop dito, maintaining and also average natin na FPS is 60. So kung lalagyan nila to ng 120 or kahit 90 FPS man lang, yakang-yaka yan ng device na to. But anyway, para dito, hindi na natin kinakailangan pag-usapan yung performance niya dahil easy lang siya pagdating sa Pokemon Unite. And usually totoo yan mga kaparkoy dahil nakakuha lang tayo dito ng 32 degree Celsius. Yung sinunod naman natin dyan mga kaparkoy is itong Wild Rift. So dating setup 120 FPS in the highest graphical settings, yan na kasi yung pinakasagad. At pagdating dito mga kaparkoy, nakakuha tayo ng decent and also maintaining 120 FPS. May mga pagkakataon na bumababa siya ng 118 and also 117 kapag medyo mabilis yung pace ng laro, pero don't worry, papitik-pitik lang yan at hindi yan nag-maintain dahil ang pinaka-maintaining niya and also average is 120 FPS. Kaya wala tayong magiging problema pagdating sa part na to. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Umabot lang kasi ng 33 to 34 degrees Celsius yung ating pinaka-base and also main temperature pagdating dito. Yung next naman nating sinaling na game dito mga kaparkoy is itong HOK. And then dito, nakasetup tayo sa max FPS and then naka-ultra resolution tayo dito. And then yung iba, pinagsiset ko na lang mga kaparkoy sa pinakahangganan or yung pinaka-reach limit niya pagdating sa graphics quality. At pagdating sa game performance natin dito, same lang din doon sa full review, hindi nahirapan, CCU at wala tayong naging problema pagdating sa game na to. Smoothly 120 FPS, average din natin 120 FPS, wala tayong naging problema pagdating dito. At pagdating naman sa temperature nito mga kaparkoy, nakakuha na tayo dito ng 33 to 34 degree Celsius. Pinakalas ating lalaro dito mga kaparkoy is itong ating Mobile Legends. So dito medyo hindi pa ganun ka-optimize yung ating 8 Elite dahil nasa high frame rate settings and ultra graphic settings pa lang tayo currently. So matik na kinakailangan pa talaga ng optimization kaparkoy ng phone na to pagdating dito sa ating Mobile Legends game. So kinakailangan na lang makipag-usap na Red Magic kay Munton para dito. So gawan na lang nila ng paraan, bahala sila dyan. But for sure mga kaparkoy, hindi magtatagal itong setup na to. And anyway, pagdating sa performance ito dito mga kaparkoy, wala din tayo naging problema. Same nung mga naunang MOBA game. Kaso nga lang, dahil nga naka-high FPS settings tayo dito, hanggang 60 FPS lang. At para naman sa mga nag-aantay dyan ng emulated game na testing natin mga kaparkoy, sad to say, hindi ko na po yan masasama mga kaparkoy dito sa video na to dahil hindi
hindi pa rin tayo makahanap dito ng latest and also optimized na GPU driver na pwede natin gamitin para ma-run yung mga game na pwede natin gamitin dito sa Yuzu emulator. Pero sa ibang mga emulator kagaya ng PSP and also ng PS2 ay wala tayong magiging problema, pwede dyan. Kaso nga lang meron pa rin mga game na nagka-crash dito, so kinakailangan nyo pa rin talaga makahanap ng mas optimized. At pagdating sa Yuzu Matic, X ng konti dahil nga wala pa tayong latest GPU driver. And that's it mga kaparkoy, dito na natin i-stop yung ating timer at umabot tayo dito ng 7 hours and 4 minutes na tuloy-tuloy na paglalaro mga kaparkoy dito sa phone na to. At yan kaparkoy yung record ko, pinakamataas kong record pagdating sa paggawa ng isang extreme gaming test sa isang device dahil syempre alam naman natin yung performance ng phone na to, kahit anong isalpak nating game kayang-kaya niya. So hindi na natin masyado pang pag-uusapan yung performance part niya dahil no doubt talagang maganda, meron ng talagang mga game na hindi pa ganun ka-supported yung mga settings or hindi pa optimized sa Snapdragon 8 Elite chip. And syempre kinakailangan na rin ng mga konting usapan doon sa mga game developer and also ni Red Magic para syempre magkaroon sila ng mas optimized and also mas supported na mga settings pagdating sa phone nila. But anyway, i-share ko sa inyo yung conclusion ko at yung mga information na nakuha ko sa gaming test na to. Unang-una, pag-usapan natin yung battery na ito. Para sa inyo, for sure, maraming mga magko-comment na, hala, hindi naman pala ganun kakunat. Usually, para sa akin mga pare ko, reasonable and also makunat-kunat naman talaga yung battery na ito. Dahil una, kagaya nga ng sinabi ko kanina, merong mga gaming features na pinapagana itong phone na to. Kaya yung 7,050 mAh na ito, para sa akin, sakto lang para sa isang gaming phone na kagaya na ito. Mas malaki siya ng D-Hamax sa ibang mga gaming phone out there. Pero yun nga, dahil nga mas marami mga features and also mga pwede natin gamitin sa kanya, kagaya na lang ng built-in turbo fan and also yung kanyang game interpolation settings na gagana lang kapag inopen natin yung ating Diablo mode or kaya Rise mode, na alam naman natin na mataas ang power consumption kapag gagawin natin yun, makikita natin dito mga kaparkoy na pwede na yung nakuha nating resulta kung kayong tatanungin. Kung hindi naman kasi natin gagamitin yung Diablo mode and also game interpolation feature, for sure, mas mataas doon yung makukuha nating result, lalo na kung yung game na lalaroin ninyo is hindi naman kailangan ng ganito mga boosting feature. Isa pa sa nagustuhan ko dito, hindi gimmick yung kanyang game interpolation settings and also yung mga boosting features na ito, talagang gumagana sila, nakita nyo naman mismo. As in kapag ginamit natin yung mga performance mode nila, as in nag-spike yung ating FPS at nagiging stable, yun nga lang, meron siya kapalit, which is yun nga, power consumption at mas mabilis iinit yung device natin. And speaking of thermal mga kaparkoy, nakita naman ninyo na wala naman tayong problema pagdating dito, lalo na kung in terms of normal usage lang. Pero kung gagamitin na nga natin yung Rise mode and also Diablo mode, doon na lang talaga tataas yung ating mismong temperature dahil ayun yung trade-offs or yung kapalit para magamit natin yung full performance ng device natin. Pinapakita lang din dito mga kaparkoy na effective yung ginamit nila na liquid metal technology pagdating sa kanilang cooling and also mas pinalakas na built-in fan. Pero yung sana ko dito mga kaparkoy, I hope yung cooling technology na ginamit nila doon sa kanilang Red Magic Nova gaming tablet, which is nakita naman natin na super impressive at napakaganda ng cooling system na ginamit nila doon, malagay din sana nila sa mga Red Magic phones nila. Alam ko kailangan ng mas malaking space doon. I hope ma-nail dyan or magawa niya ng paraan ni Red Magic. Anyway, dito natatapusin yung video. If meron kayong mga gustong pag-usapan and also mga gustong linawin sa comment section or kaya mga gustong idagdag about dito sa video na to, i-comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Anyway, yun lang. By the way, mag-300k na tayo, baka naman subscribe lang. Yun lang, peace!